Gusto ko lang magbahagi ng kaalaman para kahit paano mailagay natin sa isipan ang lawak ng Sansinukob, isang kalawakan na dadaanan natin sa ilang yugto at bawat isa ay maaring guluhin ang isip ninyo. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa kalawakan gamit ang isang malinaw na katotohanan. Ang universo ay mas malaki pa kaysa sa kaya nating maisip o maisalarawan. Dahil dito, kapag nahaharap tayo sa napakalalaking distansya na naghihiwalay sa atin mula sa ibang mga bagay sa kalawakan, nakasanayan na nating ipahayag ang mga distansyang ito batay sa tagal ng paglalakbay ng liwanag. Sa pagitan ng mga bituin, ang isang butin ng liwanag ay gumagalaw sa pinakamabilis na bilis sa universo, mga 300,000 kilometro bawat segundo. Para subukang maisip ang bilis na ito na tunay na astronomical, isipin mo na sa isang kisap mata lang, ang isang butil ng liwanag ay nakakalampas na sa espasyo ng distansyang katumbas ng paligid ng mundo. Mag-pause tayo sandali rito. At ayon, nakarating na siya mula sa daigdig patungong buwan, oras na kailangan niyang tawirin ang 384,000 kilometro na naghihiwalay sa atin. Kung isipin na posible nating marating ang ating satellite sa pamamagitan ng pagmamaneho ng 130 kilometro bawat oras sa isang haka-hakang expressway, aabutin tayo ng 4 na buwan na walang tigil para mapagtagumpayan ang distansyang ito. Ipinapakita sa larawan sa tamang proporsyon ang distansya sa pagitan natin at ng satellite. Sa bilis ng karaniwang eroplano, 18 araw ang kailangan para matawid dito. Ang mga Apollo mission module na bumibiyahe ng 5,300 kilometer kada oras ay halos 4 na araw naglakbay para marating ang napakalayong distansya sa pagitan ng ating planeta at ng satellite nito. Dito, maaari mong ilagay ang lahat ng planeta ng solar system o kahit 30 ulit ang laki ng daigdig ng walang problema. Sa madaling salita, malayo talaga ang buwan, pero kahit ganon, ang napakalaking distansyang ito ay wala kumpara sa layo ng pagitan natin at ng araw. Dahil ang ating bituin ay mga 400 beses na mas malayo kaysa buwan. Kung bibiyahe tayo sa kalawakan sa karaniwang bilis na 5,300 kilometro bawat oras ng mga module ng misyong Apollo, tatagal ng 3 taon bago marating ang araw. Sa bilis ng isang karaniwang eroplano, aabutin ng 19 na taon ang biyahe. Kung sakaling posible makarating doon gamit ang kotse sa isang haka-haka at nakakatawang highway sa kalawakan, siguradong tatanda ka at mamamatay bago makarating. Kung magmamaneho ka sa 130 kilometro kada oras, aabutin ka ng 130 taon bago makarating sa araw. At gayon pa man, ang ating araw ay talagang napakalaki kung ikukumpara sa laki ng ating planeta, ngunit napakaliit pa rin kung ihahambing sa sukat ng ilang mga bituin. Isipin mo na ang pulang higanteng Arcturus ay halos 25 beses na mas malaki, si Aldebaran ay 45 beses na mas malaki at ang asul na higanteng Rigel ay 78 beses na mas malaki. Si Rigel ay parang duwende kung ikukumpara kay Antares, isang pulang hyperhigante na siyam na raang beses mas malaki kaysa araw at kayang lamunin ang orbit ng Mercury, Venus at ng Earth kung ilalagay sa gitna ng sistema. Si Antares ay halos 2 beses na mas maliit kaysa kay Yescuti, isa sa pinakamalalaking bituin sa universo. Kung ilalagay mo si Yescuti sa gitna ng ating solar system, si Jupiter, kahit na ito ay 778 milyong kilometro ang layo mula sa ating araw, ay mapapaloob pa rin sa loob ng bituin. Gayunpaman, si Yescuti, gaano man ito kalaki, ay nananatiling isang duwende na may napakaliit na sukat kung ikukumpara sa napakalaking laki ng ating solar system. Para maintindihan ang laki nito, saglit tayong tumigil sa isang probe. Narito ang bagay na gawa ng tao na pinakamalayo sa ating mundo. Inilunsad noong 1977 ang sondang Voyager 1 ay bumibiyahe sa kalawakan sa bilis na 62,000 kilometro bawat oras. Matapos ang 48 taon ng paglalakbay, umusad ito ng 100 at 60 beses na mas mabilis sa Formula 1 at nasa layong 6 na beses ng distansya ng Neptune mula sa araw. Noong 2012 lumampas ang Voyager 1 sa hangganan ng heliosphere, ang bula ng impluwensya ng mga hanging mula sa araw at mula noon ay naglalakbay na ito sa interstellar medium.
Sa ngayon, halos 25 bilyong kilometro na ang layo ng probe na ito mula sa ating bituin. Ngunit hindi pa rin ito nalalagpasan ang isang araw liwanag mula nang inilunsad. Ang distansyang ito ay maabot lamang sa Pebrero 2027 at higit sa lahat, ang Voyager 1 ay napakalayo pa rin sa paglabas sa solar system. Tinataya na aabutin pa ng halos 2,500 taon bago ito magsimulang pumasok sa napakalaking ulap ng mga debris na pantay-pantay ang pagkakakalat na pumapalibot sa araw sa malalaking sukat. At mga 25,000 taon pa bago ito makalabas at tuluyang malampasan ang hangganan ng grabidad ng solar system. Noong oras na iyon, ang probe ay nasa isang kapat ng distansya mula sa atin papunta sa pinakamalapit na bituin. Hindi tinahak ni Voyager 1 ang direksyon ng maliit na pulang bituin na tinatawag na Proxima Centauri. Kung ganon, abutin siya ng halos 100,000 taon bago makarating doon at malampasan ng 4 na taong liwanag na layo sa atin. Para mas maintindihan natin kung gaano kalawak ang paligid natin, balikan natin ang laki ng solar system. Makikita ninyo rito, ayon sa tamang proporsyon, ang mga orbit ng 4 na panloob na planeta ng ating sistemang solar, pati na rin ang orbit ng higanteng gas na si Jupiter. Sa larawang ito, hindi tugma ang sukat ng araw dahil sobrang liit ng representasyon, mas maliit pa sa isang atomo. Narito ngayon ang lahat ng elemento mula sa naunang larawan, inihambing sa mga orbit ng higanteng gas at posisyon ng planetang Unano, Sedna. Malawak at eksentriko ang orbit ng katawan na ito. Sa ngayon, kalahating araw liwanag ang distansya nito mula sa araw. Ngunit ang orbit ni Sedna ay napakalawak, kaya't kailangan ng planetang Unano na ito ng humigit kumulang 11,500 ng ating mga taon upang makalibot ng isang beses sa ating bituin. Sa pinakamalayong bahagi, si Sedna ay halos 1,000 beses mas malayo ay sa pagitan ng daigdig at araw. At gayon pa man gaano man ito kalaki, ang orbit ni Sedna ay tila napakaliit kung iahambing sa napakalalaking sukat ng mga bagay na nakapaligid sa araw. Upang maintindihan ang laki ng ulap na ito at ng ating solar system, sapat nang sundan ang paglalakbay ng isang maliit na butil ng liwanag mula sa ibabaw ng araw. Para sa partikulang gumagalaw sa bilis na halos 300,000 km/s, mahigit 3 minuto ang biyahe para marating ang orbit ni Merkuryo. 6 na minuto para lampasan ang orbit ni Venus at 8 minuto at 20 segundo para tawirin ang 100 at 50 milyong kilometro sa pagitan ng ating bituin at orbit ng planeta. Pagkalipas ng 12 minuto at 30 segundo mula pag-alis, narating ng photon ang orbit ni Mars. Kailangan pa nitong maglakbay ng 30 minuto para marating ang orbit ni Jupiter. Pagkalipas ng 1 oras at 20 minuto mula nang umalis sa ating bituin, nalampasan na ng photon ang orbit ni Saturn. Pagkalipas ng 2 oras at 40 minuto mula sa araw, narating nito ang Uranus. At halos 2 oras pa ang lumipas, nalampasan ng ating particle ang orbit ni Neptune at pumasok ito sa Kuiper Belt. Isang disk na puno ng daan-daang milyong kometa at asteroid kung saan ito ay maglalakbay ng 3.5 oras bago makalabas. Pagkatapos nito, kailangan pa ng 2 linggo ng paglalakbay sa malawak na kawalan bago marating ng ating particle ng liwanag ang panloob na gilid ng ulap ng Oort kung saan maglalakbay ito ng halos 1 taon. Sa pinakamabilis na posible sa universo bago ito makalabas. Sa wakas, malampasan ang gravitasyonal na hangganan ng ating bituin, tunay na hangganan ng solar system. Pagkatapos, halos 3 taon pa ng paglalakbay ang kailangan para marating ng ating partikula ng liwanag ang Proxima Centauri, ang pinakamalapit na bituin sa araw. Isang bituin na hindi mo pa nga makikita ng hubad na mata sa kalangitan. Kailangang maintindihan natin na napakalawak ng kalawakan, kaya sa sobrang layo ng mga distansyang kailangang lampasan, ang liwanag na nakikita natin ay unti-unting nawawala na parang yelo sa ilalim ng araw, habang ang mga butil ng liwanag ay kumakalat sa kalawakan. Tanging pinakamalalakas na bituin lang ang nakikita mula malayo. Kaya nga, si Proxima Centauri, ang maliit na pulang duwending bituin, ay 10 beses mas malaki sa mundo. Kahit na nasa layong 4.2 taong liwanag lang siya mula sa araw, na kung tutuusin ay malapit na sa sukat ng kalawakan. Parang kapitbahay lang pero di nakikita ng hubad na mata mula sa daigdig, natuklasan lang ito gamit teleskopyo noong 1915.
Ang mabilis na pagkalat ng liwanag na ito ay hindi lang ukwal sa maliliit na pulang bituin. Isipin mong ang isang haka-hakang tagamasid na 50 taong liwanag ang layo at may paningin na tulad natin ay hindi pa rin makikita ang araw natin. Kaya, sa 6,000 bituin na maaring makita ng hubad na mata sa magagandang gabi, 133L ang nasa loob ng 50 taong liwanag mula sa atin. Natukoy natin ang presensya ng 1,800 na mas maliit at mahina ang liwanag kaysa sa ating araw gamit ang ating mga teleskopyo. At heto na, ang mga kalawakang lampas sa ating abot ay nagsisimulang bumigat sa atin kapag naiisip natin na halos lahat ng bituin na nakikita natin gamit ang ating sariling mga mata sa kalangitan ay kasya sa loob ng maliit na bulang ito. Ipinapakita rito kung gaano karaming espasyo sa paligid natin ang kinaroroonan ng halos lahat ng bituing nakikita mo sa hubad na mata. Kapag tumingala ka sa langit, maliit lang ang nakikita mo sa kawalang hanggan dahil ang bolang, 1,000 taong liwanag ang diametro, ay napakaliit na bahagi lang ng ating galaksya, ang Milky Way. Isang napakalaking hanay ng mga ulap ng gas, alikabok at mga bituin na may lapad na halos 100,000 taong liwanag at kapal na 1,500 taong liwanag. Upang subukang maisip ang lawak na ito, isipin mo na lahat ng larawan na ipinapakita sa iyo tungkol sa ating galaksya ay at mananatiling habang panahon. Mga digital na representasyon at rekonstruksyon mula sa datos sa ating kinaroroonan sa pangalawang spiral na braso, 25,000 taong liwanag mula sa gitna. Para makarating sa isang puntong sapat na malayo upang makakuha ng larawan na kumukuha sa buong ating Milky Way, kakailanganin sa bilis ng Voyager 1 ng humigit kumulang 550 milyong taon. Sa kabila ng lahat, mula sa daigdig, nakikita ng ating mga mata at teleskopyo ang napakagandang tanawin ng halos 300 bilyong bituin at sistemang planetaryo sa ating galaksya. At na maaari nating obserbahan bilang isang maputing guhit na tumatawid sa kalangitan mula dulo hanggang dulo. Ang daang gatas ay talagang napakalaki at sinasabi ko ito ng buong katotohanan. Sa totoo lang, napakaliwak nito na ang laki nito ay nananatiling lubang napakalaki kahit paisipin nating paliitin ang sukat ng lahat ng bahagi nito sa nakakagulat na antas gamit lang ang ating imahinasyon. Isipin natin na ang lahat ng bagay na bumubuo sa ating daang gatas ay 70 bilyong beses na mas maliit kaysa sa kung ano sila ngayon. Sa mundong pinaliit, ang bituin natin ay parang bolang, 2 sentimetro ang diametro. At sa layong 2 metro mula sa munting araw na ito ay naroon ang ating planetang daigdig na sa sukat na ito ay kasing laki lamang ng ulo ng aspile. Si Jupiter, pinakamalaking planeta sa sistema, ay parang isang butil ng lentil lang na umiikot 8 metro ang layo mula rito. Si Neptune ay parang butil lang sa molina na lumulutang 67 metro mula sa ating maliit na araw. Sa larong ito, ang sondang Voyager 1 ay halos kasinlaki ng atomo at nasa 280 metro ang layo. Ang Proxima Centauri, pinakamalapit na bituin, ay 580 kilometro mula sa ating pinaliit na araw. Ang sentro ng ating daang gatas ay 3,700,000 kilometro ang layo, 10 beses mas malayo kaysa sa distansya ng buwan mula sa mundo. Kung paliitin natin ang lahat ng bagay sa ating galaksya at gawing kasing laki ng maliit na butil ng lentil ng araw, mananatiling mas malayo pa rin ang daang gatas ng 2 beses kaysa pagitan ng daigdig at buwan sa totoong buhay. Sa totoo lang, ang daang gatas ay napakalaki. Kahit paliitin mo ang araw na kasing laki ng puting silula ng dugo, ang kalawakan natin ay mananatiling kasing lawak ng Europa. Isang 150 taon na ang nakalipas, daang gatas lang ang galaksya sa kilalang universo. Ngayon, hirap na tayong bilangin kung ilan na ang mga ito. Sa universo, makikita natin sila kahit saan, anuman ang direksyong tinitingnan natin. Noong 2003 itinapat ng mga astronomo ang Hubble Space Telescope sa isang madilim at maliit na bahagi ng kalangitan. Sa mata lang, kasinlaki lang nito ang ulo ng aspile kapag hawak sa layong abot braso. At matapos ang 1,000,000 segundo ng exposure time, nakuha nila ito. Isa ito sa mga pinakapansin-pansing larawang nauha ng tao.
Karamihan ng mga tuldok na nakikita mo ay mga galaksya habang ilan lang dito ay malalapit na bituin sa unahan. Sa isang larawang ito, sa masusing pagsusuri ng lahat ng datos, halos 10,000 ang natukoy. Ang larawang ito ay isang maliit na bahagi lang ng kalangitan na makikita mo sa tabi ng buwan. Kailangan ng mga 23 milyong ganitong larawan para matakpan ng buong langit. Kaya tinatayang umaabot sa humigit kumulang 2,000 bilyong mga galaksya ang nasa nasasaklawang bahagi ng universo na ating natatanaw. Tingnan natin isa sa mga pinakamalapit na galaksya sa atin, ang Andromeda. Doble ang laki at triple ang dami ng bituin kumpara sa Milky Way. Ang napakalawak na spiral na galaksyang ito, kung mas maliwanag lang, ay sasakupin ng langit ng halos 5 ulit ng laki ng buwan, gaya sa larawan. Ang Andromeda ay 2,2 milyong taong liwanag ang layo sa atin. Ibig sabihin, ang liwanag na nakikita natin ngayon ay nagmula pa sa mga bituin ng galaksyang ito noong naglalakad pa ang Homo habilis sa Africa. Mahigit 2 milyong taon bago lumitaw ang unang Homo sapiens. Kahit na ito ay 2.5 milyong taong liwanag ang layo, sa sukat ng kalawakan, ang Andromeda ay literal na kapitbahay lang natin. Gayunpaman, malamang hindi natin maaabot ang galaktikong kapitbahay na ito magpakailanman. Isipin mo, aabutin ng sondang Voyager 1 ng 56 bilyong taon para maabot ang distansyang naghihiwalay sa ating ngayon. Haba ng panahon na 4 na beses mas mahaba sa edad ng universo. Sa universo, pag sinabi mong malalapit na kapitbahay, kailangan mo talagang maglagay ng sobrang laking espasyo sa pagitan ng mga panipi. Andromède, comme notre galaxie. Ang daang gatas ay parehong bahagi ng tinatawag nating lokal na kumpol. Isang grupo ng mga 50 iba pang mga galaksya na magkakaugnay dahil sa grabidad. Ang lokal na kumpol na ito ay maliit na bahagi lang ng tinatawag nating lokal na grupo. Isang malaking grupo na 10 milyong taon liwanag ang diametro at may higit 1,000 galaksya. Ang lokal na grupong ito ay bahagi ng napakalaking estruktura, ang superamas ng Virgo, na ang nakakahilong laki. Milyong taon liwanag ang diametro. At naglalaman ito ng humigit kumulang 10,000 mga galaksya na nakakalat sa mahigit 100 iba't ibang kumpol. Ang superkumpol ng Virgo ay bahagi rin ng mas malawak na estruktura na tinatayang may ilang milyong ganitong estruktura sa universo. Saan man tayo tumingin sa malayong kalawakan, makikita natin ang mga superkumpol ng galaksya na bumubuo ng napakalaking kosmikong sapot ng gagamba. Umabot sa 10-10 bilyon ang paligid natin at pinagsama-sama may halos 2,000 bilyong galaksya. Ngunit lahat ng ating natalakay ay bahagi lang ng universo na ang liwanag ay umabot na sa atin mula nang magsimula ito. At ito ang tinatawag nating napagmamasdang universo. Natiyak na isang napakaliit na bahagi lamang ng kabuuang universo. Kaya kahit tila nagtatapos sa paningin natin ang malawak na heograpiya ng universo, sa antas ng isang abot tanaw na kasalukuyang nasa 45 bilyong taong liwanag mula sa atin, malamang na mayroong bilyon-bilyong iba pang mga superkumpol na mga galaksya sa kabila ng hangganan ng ating paningin. Kaya malamang na ang lawak na nakikita natin ngayon gamit ang ating mga teleskopyo na napakahirap ng unawain ay napakaliit pa rin kumpara sa tunay na laki ng buong universo. Posible pa nga na hindi ito kailanman matatapos. Na ang universo ay walang hanggan at ang mga sukat ng kabila nito ay lampas pa sa kaya ng imahinasyon ng mga tao na lumitaw sa planetang ito, dito, sa galaksyang ito na maisip o maisalarawan. Para maintindihan ang laki na napagmamasdang universo, maaring biro na paliitin ito. Ang 100,000 taong liwanag na lapad ng galaksya ay gawing kasya sa 1 metrong diametro. Sa unibersong ito na pinaliit kung saan ang daang gatas ay nagiging isang makapal na liwanag na parang galeta na may 1.2 sentimetro ang kapal na kayang hawakan sa pagitan ng iyong mga braso, ang araw ay isa lamang napakaliit na butil ng alikabok na matatagpuan sa 2 katlon ng gilid ng galeta. Halos lahat ng mga bituing nakikita ng hubad na mata ay nasa rehiyong mas mababa sa 1 sentimetro ang lapad sa paligid ng maliit na butil na yon. Mga 25 metro mula roon, sa dilim ng paligid mo, matatagpuan ang galaksya ng Andromeda na may lapad na 2 metro.
Pinagbubuklod ng grabidad ang daang gatas, Andromeda at 50 mas maliliit na kalawakan sa ating lokal na grupo. Isang malawak na magkakaugnay na grupo na abot sa 100 metro ang lapad. Ang supercluster ng Virgo na binubuo ng halos 10,000 kalawakan ay lumalawak at humahaba sa estrukturang mahigit 1 kilometro. At saan man sa lahat ng direksyon, libu-libong supercluster na ganito ang makikita mo hanggang sa hangganan ng nasasaksiyang universo na nasa halos 460 kilometro mula sa ating 1 metrong liwanag na disk. Isang distansya na halos katumbas ng layo sa pagitan ng Paris at Bordeaux. Sa madaling salita, para ibuod ang lahat ng kalawakang ito sa ilang salita, malaki talaga ang kalawakan. At bilang pagtatapos ng kwentong ito, maglibang tayo sa pagsukat ng distansya mula sa atin hanggang hangganang ang napagmamasdang universo gamit ang serye ng mga aklat na itim. Isipin na ang araw ay lumiit na parang 2 sentimetrong bola na nakaimprenta sa pabalat ng koleksyong aklat na may 250 pahina. Sa larong ito, ang planetang Merkuryo ay nasa pahina 4 Venus, sa pahina 8 ang Daigdig sa pahina 10 at Mars sa pahina 16. Si Jupiter ay nasa pahina 55, Saturno sa pahina 100, Uranus sa pahina 200, at si Neptuno ang huli sa mga higanteng gas ng ating sistemang solar. Perdu dans l'immensité noire. Mula sa ika-75 na pahina ng ikalawang aklat. Ang sondang Voyager 1 ay nasa simula ng ika-7 tumo at ang panlabas na hangganan ng sistemang solar ay nasa ika-3,600 na aklat. Ang pinakamalapit na bituin sa araw ay nasa bandang ika-11,000 na aklat. Para maisama ang distansya sa pagitan natin at ng hangganan ng kalawakan ng Andromeda sa mga librong ito, kailangan nating mag-imprenta ng 6,500 milyong aklat. Kailangan ng espasyo na 300 beses mas malaki kaysa pinakamalaking aklatan sa mundo para maitago ang napakaraming aklat na ito. Kung nais niyong palawakin pa ang pag-iisip hanggang maisama ang distansya mula sa atin hanggang sa hangganan ng nakikitang universo, sa ganitong maliit na universo, kailangan ninyong takpan ng teritoryong kasinlaki ng Pransya kung ipiprint. Nang magusaling, may 12 palapag punong-puno ng mga aklat na halos itim lang ng tinta, ng kawalan ng laman ng kalawakan at bihirang-bihira lang ang mga bituin na nakakaisturbo sa kadiliman. At kung sa kabila ng lahat, di mo pa rin maintindihan kahit kaunti sa laki ng universo, kapag napaliit na sa isipan mo at nararamdaman mong maliit at nadudurog ka sa harap ng lawak ng universo, isipin mo na sa totoo lang, isa kang higante? Isang higanteng mas malaki sa inaakala mo. Kahit napakalaki ng araw kaysa sa mundo, ikaw ay halos 10 beses mas malaki sa isang molekula ng tubig kaysa sa laki ng araw kumpara sa iyo. Siguro ito ang pinakabaliw sa kwentong ito. Sa napakaliit na sukat, ang mga distansya na naghihiwalay sa mga bahagi ng materya, kung ikukumpara, ay mas nakakalula pa kaysa sa lawak ng kalawakan. Sa katunayan, ang agwat ng sukat na naghihiwalay sa laki ng isang proton at ng pinakamaliit na unit na pinaghihinalaang umiiral na tinatawag na haba ng Planck ay kapareho ng agwat ng sukat na naghihiwalay sa laki ng isang tao at ng ating galaksya. O kaya naman, parang isang butil ng polen na inihiwalay ng distansyang katumbas ng isang taong liwanag. Sa totoo lang, ang haba ng Planck ay napakaliit na tayo. Kung ikukumpara, ay 10,000 beses na mas malapit sa laki ng pinakamalaking bagay na maaari natin makita, ang nakikitang universo, kaysa sa pinakamaliit na bagay na pinaghihinalaang umiiral. At yon, napakalaking bagay niyan. Para maranasan ang pagkahilo sa laki ng kalawakan, kamakailan lang ay inilabas ko ang mga paglalakbay sa walang hanggang kalakihan, isang comics na magdadala sa inyo upang tuklasin ang lawak ng universo at maaari ninyo itong makita sa lahat ng kilalang tindahan ng libro.